You're walking... Sa mundo ng mga tao kasama ang kanyang grupo at sinubukang mabuhay ng normal tulad ng dati. Pero kahit papaano, nag-umpisa siyang makaramdam ng pagkainip at hindi pagkakontento. Sa rekomendasyon ni Jeremiah, hinanap niya ang dating detective ng spiritual na mundo na si Mariko Sanada para konsultahin tungkol sa kanyang problema. Hanggang sa dumating ang mga hindi inaasahang bisita. Mula kami sa mundo ng masasamang spirito. Eugene, pag-usapan natin ang iyong tadhana. Ang aking tadhana? Mga bisita mula sa mundo ng masasamang spirito, isang palaisipan. Galing kayo sa mundong yon? Tama. Kapag tataka, mabababang uri ba kayo ng halimaw? Hindi. Tama na, Tadhana. Hindi ako nakakaramdam ng espiritual na kapangyarihan sa inyo. Ngunit sinasabi mo na galing kayo sa mundo ng masasamang spirito. Naiintindihan ko kung bakit wala kang tiwala. Dumating kami ng hindi inaasahan. Siya nga pala, si Sete at Todama ay parehong Class A na halimaw at ako si Kitakami sa Class S. Kabilang ka sa Class S? Tama. Pero paano? Ang tunnel sa mundo ng mga tao mula sa mundo ng masasamang spirito ay sinara na ng tuluyan. Walang paraan para sa mga Class A o Class S na makapasok sa mundo ng mga tao sa saradong tunnel. Maaring ang tama ang sinabi mo. Hindi namin ginamit ang daang dimensional na tinutukoy mo. Nakapasok kami sa mas madali at lihim na daan. Ano? Sandali. Ipaliwanag mo nga sinasabi niya. Ano ba ang sinasabi ng taong ito? Ayun! Kasi kung ipapaliwanag ko sa'yo, mahabang kwento. May oras akong makinig. Gusto kong malaman dahil dati rin ako detective at mas nakakatanda sa'yo. Mga Class S na halima mula sa mundo ng masasamang spirito na labas-pasok sa daanang yun. Matagal-tagal na rin ako nakapagretiro. Nakikita ko ngayon na maraming bagay ang nagbago mula noon. Sige nga, sabihin mo kung paano kayo nakapasok sa mundo ng mga tao. Napakasimple lamang. Layunin ng spiritual na mundo na pigilan ang mga Class A at Class S na mga halimaw sa pagpasok sa mundo ng mga tao. Pero ang harang ay walang epekto sa Class D o mababang uri ng halimaw. Kung kaya't binabawasan namin ang aming kapangyarihan tulad ng sa Class D na halimaw para makadaan. Anong bagay na yan? Binababa nito ang level ng aming spiritual na kapangyarihan hanggang sa makauwi kami ng ligtas sa mundo ng masasamang spirito. Ang bagay na ito ay kailangan manatili sa aming katawan. May iba pang paraan para makapasok sa mundo ng mga tao, pero mahigpit na ipinagbabawal ng aming batas. Kung sakaling kailangan namin pumasok sa mundo ng mga tao, kailangan namin isuot ito. Desperado siguro kayo makita ko para pagdaanan nyo mga ito. Meron. Gusto kang pabalikin sa mundo ng masasamang spirito ng tunay mong ama, Eugene. Ang tunay mong ama, Eugene. Ang aking ama? Siya ba ang nag-iwan ng masamang dugo sa akin kaya ako ngayon nagkakaganito? Tama yun. Siya ay parang insekto na lumilipad patungo sa apoy. Hindi ka dapat matalo ng isa tulad niya. Ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang iyong kapangyarihan. Isa siyang pangahas para gamitin ang aking katawan. Siya pala, buhay pa palang nilalang na yon. Oo, buhay siya. Makapangyarihan siya, hindi ba? Walang duda. Kung ganon, dalhin niyo ako kung nasaan siya ngayon. Marami akong sasabihin sa kanya. Huwag ka mainip. Hayaan mo kami tapusin ang dapat namin sabihin. Tulad ng sinabi ko kanina,
Kami ay mahigpit na pinagbawalan pumasok sa mundo ng mga tao. Ginawa namin ito para sabihin sa iyo ang mensaheng ipinadala ng iyong ama. Sasama ka ba sa amin? Pero bakit ganun? Ang layunin namin ay tanggapin ka bilang kakampi namin. Hindi kami pwede magsama ng tagalabas pa uwi. Yun ba ang patakaran? Meron din palang patakaran sa inyo. Yun ay mga patakaran para lamang sa aming lugar. At ang lugar namin ay isang bahagi ng kapangyarihan sa mundo na masasamang espiritu. Isang bahagi? Totoo na sa mundo namin ay walang hanggangan. Sa mundong yon, kung mas masama ka, mas maganda ang patakaran. Dati, bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang lugar sa mundong yon. Pero biglang may pagbabagong naganap. 3 halimaw ang nag-umpisang maglaban para magkaroon ng kontrol sa mga nangyayari sa mundo ng masasamang espiritu. 3 halimaw? Baka ordinaryong labanan lang yun. Ganun nga, isang ordinaryong laban. Subalit, bawat isa sa 3 halimaw ay may kapangyarihan na sakupin at mamuno sa buong mundo ng masasamang espiritu. At ang 3 ito ay galit na galit sa bawat isa. Galit sila sa isa't isa sa maraming dahilan. Tulad ng pagrasyon ng pagkain na kinukuha mula sa tao. One day, one of these demon kings spoke. I think we should stop all this feeding on humans. But one of the other kings objected immediately. I can't stand to have anything but human. And you won't believe it, but I've already taken steps to curb my appetite of them. But the third one said without a thought to the contrary. We should eat as many as we want. They multiply like they're fighting extinction as it is. It was always this way. 3 demons in constant disagreement with one another. And considering that each king's strength was comparable, the balance among the 3 was barely stable. If 2 of the demons were to fight and only one emerged alive, the third would be waiting in the wings for the single unguarded moment, the moment of victory. Therefore, they continue to push in a standoff that has lasted at this point for over 500 years. 500 years? How? Have they not gone crazy? Ang halimaw na sinusubukang ipagtanggol ang karapatan ng mga tao ang siyang nagpapabalanse sa sitwasyon. Pero hindi na magtatagal ngayon. Ang halimaw na gustong mabuhay ang mga tao ay malapit na mamatay. Ang halimaw na yon ay ang aming hari at pinunong, si Ichiu Raisen, ang iyong tunay na ama, Eugene. Dahil siya ay malapit nang mamatay, hindi na siya kumakain ng mga 1,000 taon na. Kahit nasubukan namin kumbinsihin ng hari, ayaw niya talaga makinig sa amin. Hindi namin maintindihan kung bakit handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa mga tao. Pero dahil ito ang paniniwala ng aming hari, kami bilang mga tagasunod ang magsisiguro na ang utos niya ay masusunod. Kung gayon, ano naman ang gusto niyong gawin ko? Kung sakaling may mangyari sa aming hari, itutuloy namin ang laban. Pero hindi sapat ang aming lakas. Alam ng hari na minsan ka na nanggaling sa aming mundo. Sabi ko na nga ba, humingi siya ng pabor na hindi ko naman hinihingi. Nararamdaman ng hari na ikaw na lang ang aming pag-asa. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Pero paano kung tumanggi ako? Ha? Hindi madali ang pinagagawa niyo sa akin. Hindi ako makakatulong ngayon, pero pwede ko pagpalakasin ang aking kapangyarihan kung makakapaghintay kayo. Marahil tama ka nga. Ang kapangyarihan mo ngayon ay hindi sapat para talunan ang aming kalaban. Pero yun din ang dahilan, kaya ka namin kailangan doon. Alam namin na ang kapangyarihan mo ay hindi man lang sapat para talunin ako. Kaya gusto namin na magsanay ka at palakasin ang iyong kapangyarihan doon. Para yatang nadalos-dalos ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero
Ang gusto kong malaman ay kung totoo ang sinasabi mo. Basta magtiwala ka sa amin. Ang tanging bagay na makakapagpatunay sa mga sinasabi mo ay yung bahaging sinasabi mo na mas malakas ka kaysa sa akin. Patunayan mo. Gusto mo ba akong subukan? Yan ang hinihintay ko. Hindi ako magiging maingat sa'yo. Alam kong sasabihin mo yan. Sandali. Huwag niyang sirain ang bahay ko. Sige na, tsaka natutulog ng mga bata ngayon. Huwag ho kayong mag-alala, wala ho akong sisirain. Ay na. Darling, hindi mo magandang kwentong yun para sa mga susunod mong nobela? Hindi. Imposible yun. Mahirap paniwalaan mga bagay na yun. Di bale. Ayos lang ba si Eugene? Bakit naman hindi? Hindi lang siya detective ng spiritual na mundo. Ang ugat niya ay galing sa mundo ng masasamang espiritu. Pero, di ba't ang mga taong yun ay galing din sa mundo ng masasamang espiritu? Ha? Alfred, alam kong may itinatago ka sa akin. Sinabi ko naman sa'yo hindi ko alam kung nasaan siya. Tinawagan ko ang nanay niya at sinabi niyang hindi pa umuwi si Eugene. Bali, wala ba sa kanyang pagsusulit bukas? Bigla na lang siyang nawala nang walang pasabi o ano. May problema na naman ba? Di kung ganun na nga, di dapat kasama niya ako ngayon. Alfred? Nag-aaral ka ba? Siyempre naman! Siyempre ako'y naghahanda para sa pagsusulit at pinaghihirapan ko yata yun. Naku, pag nalaman ng kapatid ko na hindi ako pumasok at bumagsak sa pagsusulit, lagot na naman ako. Pero susubukan ko tanongin si Jeremiah bukas kung alam niya kung nasaan si Eugene. Sige ha. Teka, hindi mo ba tatanggalin ang bagay na yun na nakalagay sa dibdib mo? Huwag mong sabihing lalabanan mo ako na mababang yung kapangyarihan sa katawan. Hindi ko pwedeng tanggalin ito hanggang sa makabalik ako sa amin. Pero alam kong sapat na tong kapangyarihan para sa akin. Ngayon mo patunayan ang kapangyarihan mo! Ganyan ang gusto kong marinig. Gusto kong maintindihan mo na tulad mo ay seryoso din ako. Sa mababa kong kapangyarihan ngayon, maaaring sumabog ako sa isang tirang lang. Yun ay kung tatamaan mo ko, Eugene. Kahit ako ay nasa Class D lang, may sapat pa rin akong lakas. Gawin na natin. Kailangan matapos ang laban bago mahulog lahat ng dahon. Nagbibiro ka ba? Umpisahan na natin! Nabagal siya. Wala man lang siyang bilis. Inahamon niya ako sa ganyang bilis. Kakamali siya. Di bale! Tatapusin pa rin kita!
ba to, Eugene? Yan ang kapangyarihan ko. Maabot ko ang kahit anong bagay, gaano man kalayo. Anong nilalang ka? Kahit anong gawin mo, hindi ako matatalo. Hindi! Hindi pare! Tama na. Kahit anong gawin mo para putulin ito, paniwalayan. Suko ka na? Now, I've proven that I can beat you. Laruan ito. Kung ginamit ko ang kapangyarihan bilang Class S na halimaw, baka tinapos na kita ngayon, Eugene. Yan ang pinakamagaling sa ngayon. Mukha akong mahina. Ito ang pandaya ng isip. Ang tapusin ng laban sa pinakamaikling oras para patunayan na mas malakas ka sa kalaban. Pakiramdam ng kalaban, natalo siya. Naniniwala ka na ba? Kailangan ba? Kung ganon, wala ka ng ibang paraan kung hindi sumama sa amin. Pag pumayag kang sumama sa aming mundo, matatanggal ko na rin ang bagay na ito sa katawan ko at malalabanan kita sa lahat ng lakas ko. At pag nangyari yon, tapos ka na kahit magmakaawa ka pa. Isang pandaraya ng isip. Pasensya ka na pero hindi ako mahuhulog ulit. Daya? Hindi ako nandadaya. Kahit matalo pa ako. Hindi ang unang laban na ito ang sinasabi ko. Ang gusto kong sabihin ay impostor kayong lahat. Anong ibig mong sabihin? Kaya pala hindi ko magawang magtiwala sa inyong tatlo. Ngayon alam ko ng kasagutan. Hindi kita maintindihan. Sinabi mo sa akin na ang aking amay ang klase ng halimaw na kumakain ng tao at siyang hari sa inyong lugar, hindi ba? Tama. Tapos, ang inyong hari ay tumigil sa pagkain ng mga tao. 1,000 taon na ngayon, kung kaya't siya'y malapit ng mamatay ngayon. Tama ba? Tama yun. Sinabi niyo ring itutuloy niyo ang laban ng hari at gagawin niyo ang gusto niya. Tama. Pero nasaan naman ang pandaraya doon? Ngayon, tatanungin kita. Sabihin mo sa akin, bakit kayo kumakain ng tao? Kamuntik na ako dun. Magaling. Kahanga-hanga. Minsan na akong lumaban sa halimaw na kumakain ng tao at sasabihin ko sa'yo, ang hininga mo ay kasing sama ng amoy ng sa kanya. Hindi ko alam kung anong binabalak ninyo pero isang bagay ang sigurado na ikaw ang tipo na pinakaayaw ko sa lahat! Umanda ka ngayon! Sandali lang. Sige, panalo ka. Pero makinig ka muna sa akin. Sinubukan kong maging maingat sa'yo. Nagpasya ako. Tapos maririnig ang sasabihin mo ngayon. Ngayon mo sabihin ang buong katotohanan. Magsalita ka! Ang tatlong nilalang na galing sa mundo ng masasamang spirito ay mga itinakwil. Gaano katotoo na ang kanilang hari ay ang tunay na ama ni Eugene? Nagbabago na kaya ang panahon ng tadhana para kay Eugene?
Anong tadhana ang naghihintay kay Eugene sa mundo ng masasamang spiritu?